Sa ating pong lahat, isa na naman pong apantasik at apanalong hapon. At muli, welcome po tayo sa ating pong Araling Panlipunan 9 ng DepEd Itulay Online Tutorial. At bago po tayo mag-umpisa, nais po nating batiin ang kauna-unahang mga pumasok sa ating live ngayong hapon. Andyan po si John Rain H. Santos ng 9 Pythagoras ng Barreto National High School. Si Ashley Roque, good afternoon po, grade ng Rizal, watching from Partida, National High School SDO Bulacan. Si Maria Cristina Malibira ng grade ng Pythagoras ng Barreto National High School. Also, we have Mark CJ Apidjur, watching from Etiaga West District, Doña Magdalena H. Food High School. Also, ang aming kambal mula sa Barreto National High School, we have Ashley, Iza, and Daphne Fiel Napuli. Pinagpalang hapon din kay Kuya Mark Platon, kay Ashley Ranke, kay Marco Sabid, at kay Patricia Millones mula lang po sa Barreto National High School. Before we continue, please give me the chance na batiin po ang aming SDS, Madam Leilani Cunanan, ang aming ASDS, Madam Maylene Minimo mula sa Olongapo City, ang aming principals na si Madam Soledad Pozon, si Madam Maria Crisel de Gistiada, ang aming EPS for AP. Very supportive po ang aming po Madam Edwina Espirito. At sa lahat po ng guro, lahat ng mga mag-aaral, at lahat po ng admin staff na kabilang po at lagi sumusuporta sa ating programa. So, before we continue po, nais ko rin pong batiin si Patricia May Leones ng 9 Pythagoras, si Juliana K. Asidilia ng 9 Pythagoras, also from Barreto National High School, also from grade 9 Sapphire, watching from Ramon National High School. Hello kay Maxine Santiago. At muli po, kayo po ay nanonood ng aming programang Itulay Online Tutorial sa Araling Panlipunan 9. At ako, si Tutor Leonard at si Tutor Carl, ang inyong mga kasama mula sa SDO Olongapo City. Kami po ay live na live tuwing alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Saan? Una sa DepEd EdTech Unit at DepEd Tayo Facebook pages, also in DepEd EdTech Unit and DepEd TV. Mula po yan sa ating pong YouTube pages or channels. At ngayong araw, ang ating aralin ay ikot sa unang aralin ng quarter 2, mga konsepto at mga salik na nakakaapekto sa demand. Ayan. At sa ating po mga kasama ngayong araw, para po mas marami tayong maabot, ma-reach out ng mga kabataan, especially po grade 9 students, no? Please i-share po natin ang ating live ngayong araw na ito. With that po, naisin po nating bigyan parangal muna ang ating po mga nagwagi sa nakaraang Quiz B ng quarter 1. At as promised po, ating pong bibigyan sila ng hindi naman ganong kalakihang premyo, no? Ang ating pong unang nagwagi. So meron po tayong tie. Dalawa pong mag-aaral, dalawang tuty po ang ating pong pararangalan at bibigyan ng GCash prize ngayong araw. Una po ay si Jenny Rose Combate. Jenny Rose Combate, kung andyan ka, please, anak, paki-PM mo ko mamaya. I-PM mo sa akin yung iyong GCash number para isan ko yung iyong premyo. Pangalawa, si Isabella May de la Cruz. Again, Jenny Rose Combate at Isabella May de la Cruz, kayo ang nanalo sa ating Quiz B last week. At i-PM po sa akin ang inyong mga GCash number. Alright, let's move on. Mga paalala, una ihanda ang inyong lapis, kwaderno o notebook or pwede rin ang inyong module. Pangalawa, ang ating gagamitin sa talakayang ito ay ang Araling Panlipunan module na isinulat ni Sandra N. Balangay, Amparo B. Lauranilla at Jobeth P. Maata. Inilathala naman ito ng DepEd Region 9. At syempre, aking pong inaasahan ng inyong aktibong pakikilahok gamit ang ating comment box. Kung kayo po ay sasagot, kung meron po kayong naisabihin, i-share. Let's maximize the use of our comment box. Alright? And before we continue po, I want to greet also si Brent Kevin Ilagan. Good afternoon po, watching from DMGHS GHS 9 Scorpio. Also, we have Gary Ogsimar, 9 Pythagoras in Barreto National High School. At congrats daw po sa mga nalo, sabi ni Ashley Ranke. Eliza Kim Robles, 9 Pythagoras ng Barreto National High School. Again, para po mas marami tayong mga makasama ngayong araw at mas marami tayong matuto ng ating unang aralin ngayong second quarter, pwede niyo pong i-share
ang ating live. Alright. So, we move forward. Ang ating quarter 2, week 1 ay may melt na natatalakay ang mga konsepto at salik na nakakaapekto sa demand sa pang-araw-araw na pamumuhay. At ang ating specific objective ay natatalakay ang konsepto ng demand at ang tatlong pamamaraan sa pagpapakita nito. At syempre, upang subukin ang ating prior knowledge o ang ating nalalaman ukol sa araling ito, magkakaroon tayo ng gawain na subukin natin. So ito ay pre-assessment, kaya huwag kayong mag-discourage if ever man na hindi nyo masagot ng tama o hindi nyo masagot ng tama lahat ng katanungan. Alright, let's start. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Number 1, kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin. At kapag bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin. Aling batas ang angkop dito? Is it A, batas ng demand? Is it B, batas ng supply? Is it C, batas Republika bilang 6657? Or letter D, batas ng demand at supply? So pakidrop nyo po yung inyong pong sagot sa ating pong comment box. Siyempre po, lagyan nyo po number. For example, number 1, if you answer number 1, letter A, put number 1, letter A. At hello po kay John Robert Santos ng SMNHS 9 Lavender. Also kay Eliza Robles ng Barreto National High School. Kay Jesslyn Princess Orbeta. Kay Kurt Roman, same po ng Barreto National High School. At ang ating po makakasama bukas sa ating bagong episode ng second quarter ng Lutong Bahay, andyan po si Tutor Winabel Ann Venturuso Avenido. Welcome ma'am sa ating pong program ngayong hapon. You may now drop down your answers on our comment box. Pumili lang po ng isang sagot. Is it A, B, or letter C? Also, watching and listening from Echaga West District, Doña Magdalena H. Gafud High School, andyan po si Frenaline S. Galang ng grade 9, Scorpio. Also, si Rodeline de los Santos Tapang ng grade 9 Jade, watching from Ramon National High School. Hello po sa inyo at welcome po sa ating programa ngayong hapon. So, we will now check ang ating sagot. Number 1, ang tamang sagot ay letter batas ng demand. Alright, so tama po si Ashley at si Juliana. Let's move on to number 2. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon? Is it A, alokasyon, B, demand, C, pagkonsumo, or D, supply? So, just drop down your answers po. Huwag po kayong mahiya. If ever magkamali man tayo, it is fine because this is your pre-assessment. At as we move forward in our discussion this afternoon, dadaanan po natin at matututunan po natin yan kasamang inyong volunteer tutor this afternoon. Good afternoon po, watching from Miguel National High School, San Miguel, Bulacan. Hello po kay Ma'am Criselda B. Avendaño. Hello po sa inyo dyan. Thank you so much po sa inyong pagtutok. Also po si Argo Gutierrez. Hello, ikatlong baitang daw. Alright. Number 2, ang tamang sagot ay letter B. Ito ay ang demand. So sa number 2, may sagot na ba tayo sa number 2? Yan, okay. So number 1 po, tama rin po si Criselda. At saka po, ayan, correct po si Ashley tsaka si Juliana sa number 1. Alright? So also, watching with us, John Cedric Marquez ng 9 Emerald, watching from Ramon National High School. Welcome po. Also si Nicole Andres. Ay nariyan din po. Si Sean Ginto mula po sa Barreto National High School. Parehas, hello po. At present po ang ating ever supportive na Tutor Mark Edward. Present po watching and listening. Tutor Carl and Tutor Leonard. Hello po, Tutor Mark Edward. Let's move on to number 3. Anong konsepto ng demand na nagpapakita ng matematikong ugnayan ng presyo at quantity demanded? Is it A, demand function, B, demand schedule, C, demand, or D, demand curve? Please drop your answers now. Sa number 2 po, tama po si Kuya Mark Platon, no?
At hello din po, good afternoon kay Christopher Jr. Eliorin. Hello sa'yo, kuya. And also, Joy Cadiente Balana, Grade 9 Milky Way, Listening and Learning from LFG Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Diamantina, Cabanatuan, Isabela. At sa ating po mga kasamahan, no, every week po we are giving a special recognition sa ating po mga kasama na mga cuties of the week. So kung nais mo maging cutie of the week, pwedeng-pwede kang sumagot at maging participant ng ating gawain ngayong hapon. Alright? Also, hello kay Rain Baluyot, my student from grade 9 Pythagoras ng Barreto National High School. Alright, let's now check our answer. The correct answer is letter A. Wow! At marami po ang tama sa number 3. Gaya ni Ashley, ni Juliana, ni Criselda, ni Kimberly, ni Nicole, ni Christopher, ni Kuya Mark, ni Daphne, ni Patricia, at ni Princess Joy Cadiente. Hello po. At Blessed de la Cruz, grade 9 Ruby, watching from Ramon National High School. Hello po sa inyo. Number 4. Ito ay grapikong paglalarawan ng magkasulungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded. Anong ang akmang tawag dito? Is it A, demand function? Is it B, demand schedule? Or C, demand? Or letter D, demand curve? Please drop down your answers now on our comment box. Watching and listening from Etiaga West District, Doña Magdalena Ishigo Food High School, Janice P. Yuwalat, grade 9 is Scorpio. Hello sa iyo, Janice. Also, we have Hudson Mike Kakal Guevara, watching and listening from Etiaga West District, Doña Magdalena Ishigo Food High School, 9 Aries. Hello sa inyo dyan sa may Doña Magdalena Gafood High School. Alright, so once again po, sa ating mga kasama, pwede niyo pong i-share ang ating live discussion ngayong hapon para po mas marami tayong mga kasamahan na matuto at makinabang sa ating free online tutorial ng DepEd Itulay. Alright? Let's now answer number 4. And the correct answer is letter D, demand curve. Ayan, maraming tama na naman sa number 4. Gaya ni Kuya Mark, ni Juliana, ni Criselda, ni Ashley, ni Princess, ni Bettina, Patricia, Isabella, Christopher, Kurt, Roman, Roy, Chester, Daphne, Nicole, Andres, Hudson, ni Recent C. Reyes. Hello po at maraming salamat sa inyong participation. Pwede niyo pong ilagay ang inyong score sa ating comment box. Kung kayo ba ay 1 out of 4, 2 out of 4, 3 out of 4, or 4 out of 4. And good afternoon po kay Isabella Mayti de la Cruz ng 9 Galaxy Listening and Learning from Luis Fe Gomez Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Diamantina, Cabanatuan, Isabela. Hello po sa ating mga kasama dyan sa Isabela. Alright, so I'm waiting po sa scores niyo ha. And hello po kay Kiana Flor, Ten Mabini, Ma'am SP Ventura Opuliat High School. Hello po, Kiana Flor, at sa iyong teacher na si Ma'am SP Kulayat. Ventura Kulayat sa Kulayat High School po. Alright, so we move forward. Habang natin ko pang scores, lagi natin natanong kung ano ba ang word na demand because we always hear the word demand, hindi ba? Hindi lang sa economics, kung hindi, even sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Minsan marinig mo yan sa mga usapan natin. Ang demanding mo naman. Bakit ang daming demand sa atin ng teacher natin? Bakit ang daming demand sa atin ni nanay? Pero ano nga ba ang demand pag pinag-usapan natin ito sa economics? Ang demand ay ang dami ng produkto at serbisyong nais at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. So, muli, ito po ay mga produkto at serbisyo na willing bilhin ng mga mamimili sa isang itinakdang oras. Alright? At congratulations sa ating mga nag-send ng kanilang mga scores. We have 3 out of 4, 2 out of 4, 3 out of 4, 3 out of 4, 2 out of 4, 2 out of 4, 3 out of 4. That is very good score as we start. Good afternoon po. Charis Dominic D. Calantes, 9 Diamond watching from Ramon National High School. Hello sa Jan Charis and welcome sa ating Itulay activity this afternoon. At ang batas ng demand ay merong isang phrase na mula sa Latin
mula sa Latin as its origin at ito ay sinasabing ceteris paribus. So ano nga ba ang ceteris paribus? Ito ay nangangahulugan o pinalalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded habang ang ibang salik ay hindi. So, ano po yan, Tutor Leonard? Ang demand o yung ating kayang bilihin at willing bilihin ay maaapektuhan lamang ng presyo batay sa prinsipyo ng ceteris paribus. So ngayong hapon, ang focus natin ay ang relasyon lamang ng presyo at ng quantity demanded. Alright? So we have 2 out of 4, 3, 4. Wow, very good si Bettina. Nakagawa ng 4. At good afternoon po kay Jamie Marinel Valdez Ramos ng Grade B watching from Ramon National High School. Yes, constant po ang ceteris paribus. That is correct, Kuya Mark. This is a constant variable. So magkakaroon tayo ng konting math ngayong hapon. Alright. So atin po tignan muna ang ating batas ng demand or ceteris paribus. Sinasabi ng ating batas demand na pag tumaas ang presyo, siyang pagbaba ng quantity demanded or when we say quantity demanded, ito ay ang dami ng produkto at serbisyo na willing at kayang bilihin ng mga mamimili. Pansinin natin, sa may kaliwang bahagi, andyan ang dami ng bumibili. Meron tayong mula 0 hanggang 120 tao. At sa babang bahagi ay ang presyo. May 30 pesos, 32, 35 at 40 pesos. Pansinin yung maigi na ang presyo noong ito ay nasa 30 pesos, may 100 taong nais bumili ng produkto o serbisyo. Ngunit nung tumaas ang presyo ng 32 pesos or 32 pesos, ito ay bumaba sa 90 na lamang. At nung tumaas pa ito ng 35 pesos, mas bumaba at naging 80 na lamang ang nais bumili. At nung mas nagmahal ng 40 pesos or 40 pesos, naging na lamang ilan? 70 na lamang ang nais bumili ng produkto. Alright? Now, ating bigyan ng konkretong halimbawa. Ito ay demand sa bigas. Kung ang presyo ng bigas kada kilo ay 30 piso or 30 pesos, may 100 tao ang nais bumili nito. Ngunit pag ito ay umakyat ng 32 pesos or 32 pesos, magiging na lang 90 na tao ang bibili. At pag ito ay tumaas pa ng 35 pesos, magiging 80 na lang ang gustong bumili. At kung 40 pesos naman, ito ay magiging na lamang 70 or 70 katao. Alright? Hi sir, good afternoon po. Hello Jenny, isa sa mga pinarangalan natin last time, no? Bilang Shuri of the Quarter. Sir, bumababa po ang bumibili kung nagmamahal ang produkto. Very good, Princess Joy Cadiente Balanya, no? That is an observable facts na kapag ang isang product or service ay nagmamahal, kumukonti ang bibili. Muli, let's summarize the basic concept ng demand. Ang pagbaba ng presyo ay ang pagtaas ng quantity demanded or bilang ng mga nais bumili or bilhin ang produkto o serbisyo. Ngunit, ang pagtaas naman ng presyo ay siyang pagbaba ng quantity demanded o mga nais bumili ng produkto. May 3 paraan ng pagpapakita ng konsepto ng demand. Ang sabi ni Kuya Mark Platon, nakakaapekto po ang presyo ng isang produkto. That is correct, Kuya, no? Nakakaapekto po talaga. So, first we have demand schedule. So, ano ba, tutor, ang demand schedule? Ito po ay isang talaan na nagpapakita ng inverse or hindi tuwirang ugnayan ng presyo at ng quantity demanded. So, when we talk about the economic principle, we say na ang presyo or price is inversely proportional with the quantity demanded. Alright? So, ito ang halimbawa, demand schedule para sa milk tea. So again, kapag isang talaan or listahan, ito po ay schedule of demand. Alright? Tignan po natin ang schedule para sa milk tea. Kapag ang presyo ng milk tea ay 22 pesos,
may 50 baso ang mabebenta. Ngunit kung ito'y umakyat ng 25 pesos, magigitong 48 na piraso na lamang. Kapag 30 o 30, 45. Pag 38 naman po, magiging 40. At kapag 40, magiging 35. So, pansinin po natin lagi na may inverse relation between price at ng demand. Pagbaba ni presyo, pagtaas ni demand. Pagtaas ni presyo, pagbaba ni demand. Alright? Watching and listening from Echague West District, Doña Magdalena H. Gafood. Hello kay Princess Manalo. Also kay Carl Lexus Harry Castillo from 9 Milky Way, listening and watching from LFG Diamantina National High School. Magandang hapon po from DepEd tayo Lanao National High School, SDO Kidapawan. Hello po kay Sir Eric De Vera Pasana. Hello po sir at welcome po sa ating pong programa ngayong hapon ng Araling Panlipunan ng Itulay. At welcome po kayo at ang inyong mga mag-aaral sa pakikinig ngayong hapon. Okay, let's move. Pangalawa po ay ang kurba ng demand or demand curve. So ano naman po tutor kapag sinabi nating demand curve? Kung ang demand schedule ay isang talaan or list or listahan, ang demand curve naman po ay isang grapikong paglalarawan ng dituwirang ugnayan ng presyo at quantity demanded. So graphical naman po ito. So in this case, meron po tayong isang graph o isang line graph. When we say demand curve, usually po it is a line graph that will tell us or will show us kung ano ang relasyon between price at demand. Pansinin po natin na ang quantity demanded halimbawa ay 20, kung ang presyo ay 50 pesos, ilan po? Maging 20. Alright? So, once again, when we talk about quantity demanded, when we talk about this one, lagi po makakaapekto ang presyo ng produkto at serbisyo sa dami ng nais bilihin. Halimbawa, tingnan natin ha, kapag 20, ang presyo, kapag 50 ang presyo, may 15 bibili. Tama ba, tutor? Pero tignan po natin ang abang bahagi. Kapag 10 piso na lamang ang presyo ng isang produkto, may 100 tao ang nais bumili ng produkto o serbisyo. Alright? Ikatlo, we have the demand function. So ano naman po ang demand function? When we say demand function, ito po ay isang matematikong pamamaraan na magpapakita ng kamagkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded. So this is a mathematical equation or representation kung ano po ang nangyayari between price at quantity demanded. So tutor, paano po yan? Ang quantity demand is equal to function of P. Alright? Sa ang ating QD is equal to F times P or function of P. Ang QD po is a quantity demanded o yung bilang ng produkto at serbisyong nais bilihin o willing bilihin ng mga mamimili. At ang P ay ang ating presyo, which is an independent variable. When we say QD, this is dependent variable. At ang price ay ang independent variable. Sa demand function, we can also derive this equation na quantity demanded or QD is equal to A minus B times P. Na ang QD pa rin ay ang quantity demanded, ang P ay presyo, ang A ay intercept o bilang ng QD kung ang presyo ay 0. At ang B ay slope at ito is equal to change in quantity demanded over change ng price. And with that, we can derive another function kung saan ang QD is equal to A minus B times P. What formula we will be getting? Change in quantity demand is equal to QD times 60 minus QD times 10. Change in price ay magiging P times 5 minus P times 1. So ito ay nagpapakita ng pagbabago. When we talk about slope, ito ay nagpapakita ng pagbabago ng quantity demanded kapag nagbago ang presyo. Alright. So, now we check. Paano ba ginagamit or paano ipapakita ng demand function
ang relationship between presyo at ng quantity demanded. So ito ay demand function mula sa demand schedule para sa milk tea. So ang ating given ay QD is equal to 50 minus 1 times P. Pansinin natin, sa ating given, we check. Pag 20 pesos ang presyo ng milk tea, ano kaya ang magiging quantity demanded? Let's check. So QD is equal to 50 minus 1 times P. Now, we substitute yung P, which is a given 20 pesos. Now, 50 minus 20 is equal to 30. So, what happens? Merong 30 or may 13 cups ng milk tea ang nais bilihin ng mga mamimili kapag ang presyo ng produkto ay 20 pesos. Now, we look in our next example. Paano naman, Tutor Leonard, kapag tumaas yung presyo? Now, we will see, magbabago kaya ang quantity demanded or dami ng nais bumili ng produktong ito? Kapag ang presyo or price is equal to 30 at ang ating nawawalang variable is ang QD. QD is equal to 50 minus 1P. Now, we substitute 30 to P as our price. QD is equal to 50 minus 30. Now, QD is equal to 20. Nagbago ba, mga kasama, ang bilang ng nais bumili? Nagbago, syempre. Nabawasan po ng 10, Tutor Leonard, nung nagtaas ng 10 piso ang presyo ng milk tea. And before we continue, good afternoon po, Isabella Mayti de la Cruz, grade 9, Galaxy. Ate Isabella, ikaw po ang isa sa mga nanalo ng ating quiz bee last time. Pakisend mo sa akin mamaya ang iyong GCash account at i-send ko po ang iyong premyo. Alright? At siya po ay mula sa Luis P. Gomez Diamantina National High School. Also, good afternoon po watching and listening from Etchaga West District, John Patrick Padilla. Also watching Angelica Acoba from Diamantina National High School Grade 9 Andromeda. Hello po sa inyo at welcome po sa ating programa ngayong hapon. Okay. Kung yan ay maliwanag sa inyo, maaari nating gawin ang ating gawain number 2 naman pamagat na i-demand mo. So, napakasimple lang ating kailangan gawin. Tukuyin lamang ang prinsipyo o paraan ng pagpapakita ng konsepto o pagpapakita ng konsepto ng demand. So, possible na ito ay prinsipyo or paraan ng pagpapakita ng konsepto ng demand. Number 1, ito ay isang grapikong paglalarawan ng dituwirang ugnayan ng presyo at quantity demanded. So, ano kaya itong grapikong paglalarawan na ito? Is it A, demand function, B, demand schedule, C, demand, or D, demand curve? You may now drop down your answers on our comment box. And as we wait, nais ko pong batiin si Visitasyon Furuk. Good afternoon po, watching and listening from Doña Magdalena, Gafood High School, Visitasyon Guyod of 9 Scorpio. Hello po sa inyo. Also si Fatima Zaira Soriano Mayo ng Andromeda, grade in Andromeda, watching and listening from LFG Diamantina National High School, Cabanatuan East District. Also si Mariel Ignacio ng 9 Andromeda, also ng LFG Diamantina National High School. Hello po sa inyo dyan, mga magiliw namin tagapakinig at taga-subaybay sa LFG Diamantina National High School. Alright, now, we check our answer for number 1. The correct answer is letter D. So, laging tandaan, kapag ito ay grapikong paglalarawan, ito ay demand curve. Number 1 is letter D. Tama si Ashley, si Criselda, si Mark, si Roy, Patricia, si Rain, si Princess, si Daphne, si James, si Juliana, si Isabella, Nicole, Jenny, at si Sean Ginto. Hello po at correct po ang inyong sagot. Watching from Barreto National High School, James Irian Mer. Hello sa iyo, kuya. Tama rin po si Bettina at si Kuya Mark Platon. Alright, number 2. Ito ay isang talaan. So, listahan, talaan na nagpapakita ng inverse
or di tuwirang ugnayan sa pagitan ng presyo at ng quantity demanded? Again, the keyword there is talaan. Is it A, demand function? Is it B, demand schedule? Is it C, demand, or D, demand curve? You may now drop your answers on our comment box. Good afternoon po, watching and listening from Doña Magdalena Gafud High School, Visitasyon Guyod Furok ng grade 9 Scorpio. So once again po, no, I am inviting you, I encourage everyone na tuwing Thursday po or even na Thursday, kapag meron kayong time, pwede niyo pong i-share ang mga live broadcast ng Itulay sa bawat subjects po na pwede niyo pong i-share. By the way, ang Itulay po ay nag-offer hindi lamang ng isa, dalawa, tatlong subjects, kung hindi halos lahat ng subjects na meron po sa ating curriculum. So mula grade 1 hanggang senior high school, hanggang SPED, meron po tayong programa. Kaya kung nais niyo po matulungan ng inyong mga kasama, classmates, pwede niyo pong i-share ang ating po mga live sessions. Let's now check number 2, and the correct answer is letter B, demand schedule. At sa number 2 po, marami niyo lang pong tama. That's very, very good po, no? Tama po si Ashley, si Jenny, si Mark, si Princess, si Roy, si Bettina, si Nicole, si Rain, si Maria, Criselda, Patricia, Jenny, Sean, Ginto, James, si Juliana, Visitasyon, Patricia, si Isabella, at si Daphne Fiel ay tama rin po. That's very, very good. Also watching from Echaga West District, Doña Magdalena H. Gafud High School, Diana May, U. Ancheta ng 9 Aries. Hello po kay Diana Ancheta and welcome to our program this afternoon. Number 3, ito ay isang matematikong pamamaraan na nagpapakita ng magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded. So mathematical equation po ito. Is it A, demand function? Is it B, demand schedule? Is it C, demand? Or D, demand curve? You may drop down your answers in our comment box. At hello po kay Sarah May Jean O. Wakiko, watching from Santa Lucia High School. Hello, Sarah May Jean O. Wakiko. At welcome sa ating Itulay session this afternoon ng Araling Panlipunan 9 or Economics. Alright, so let's now check. Number 3, the correct answer is letter A, demand function. At sa number 3, tama na naman po si Ashley, si Mark, si Princess, si Jenny, si Maria, Christina, si Bettina, si Patricia, si Roy Chester, si Sean, si Nicole, si Daphne, si Criselda, James Ian, si Juliana, si Kurt, Roman, si Rain Baluyot, at si Visitasyon Furok. Also si John Patrick Padilla ay tama din. Yeah, that is very good. No? Continue learning with me, continue learning with us. Number 4, kapag mababa ang presyo, mataas ang demand. Kapag mataas ang presyo, mababa ang demand. Ano kayang prinsipyo ito ng economics? Is it A, demand function? Is it B, demand schedule? Is it C, law of demand? Or D, demand curve? And also, hello po kay Charles F. Malacca ng grade ng Milky Way, watching and learning from Luis Fe Gomez Diamantina National High School. Also kay Thea May Balange and Thea May Balange ng LFG Diamantina National High School also. At kay Sarah May Jean Wakiko po. Hello po sa inyo. For number 2, tama rin po si Isabel kanina. And now let's check number 4. Ang tamang sagot sa number 4 ay letter C. That is law of demand or batas ng demand. At sa number 4 po, tama na naman po si Princess, si Jenny, si Nicole, si Ashley, si Bettina, si Daphne, si Patricia, si Roy Chester, si Maria Cristina Malibiran, si Sean Ginto, si Juliana May Asidilia, James Irian, si Althea, si Kuya Mark, si Criselda, Visitasyon, si Omanya, at si Rain Baluyot. Ayan. So please drop down your scores. Ilan ba nakuha mo ngayon sa ating gawain number 2? Ikaw ba ay 3, 4, 2, or 1? Please put your answers or your scores in our comment box. And before I continue, panawagan po muli kay Generous Combate at kay Isabella May de la Cruz. Hahantayin ko po ang inyong GCash account sa akin pong sa inyo pong PM mamaya sa akin at ipapadala ko po ang inyong premyo ngayong hapon din. Alright? So,
Ang ating mong scores, wow, that's very good. 4 out of 4 si Roy, si Ashley, si Mark, si Jenny, si Nicole, si Sean, si Patricia, si Princess, si Daphne, si Criselda, si Rain. 2 out of 4 si Kuya Kurt Roman. That's okay, Kuya Roman. Kung na-late ka ng bahagya, that's fine, no? Si Juliana, si James ay 4 out of 4 din ang nakuhang score. Alright? So, let's now continue. At ang ating karagdagang gawain, ito ay napakasimple lamang na gawain. Dahil karamihan naman sa atin ay may kanya-kanyang cellphone na ginagamit, maaari bang kumuha ka ng isang larawan sa inyong tahanan na napapakita ng isang produkto o serbisyong madalas sa pagbabago o madalas maapektuhan ng pagbabago ng presyo. At ibigay mo ang iyong palagay sa kung bakit kaya madalas magbago ang presyo ng produkto o serbisyong ito. So, 4 out of 4 din po si Christina at si Bettina. So, pwede nyo pong i-screenshot ang ating gawain o pwede nyo pong isulat sa inyong papel. So, isa lang pong produkto, no? Magpapakita o isang produkto na bakit kaya lagi na lang tumataas, bumababa ang presyo ng produktong ito. Alright. So, isang katanungan before tayo magtapos sa ating gawain ngayong araw. Ano ba, tutor, ang kahalagahan na maunawaan po namin ang konsepto ng demand? Bakit nga ba tinuturo ni Tutor Leonard, Tutor Carl, at ng DepEd ang gawain or ang topic tungkol sa demand? Samantalang Tutor Leonard, hindi pa naman kami nagtatrabaho eh. Tutor Leonard, wala pa naman kaming negosyo eh. Hindi naman kami bumibili sa bahay ng pagkain eh. Ano ngayong Tutor Leonard ang magiging pong gamit niyan? Natutunan namin ang konsepto ng demand. So, wag kayong magtaka dahil ang gawain, ang topic tungkol sa demand ay binibigyan tayo ng kaalaman. Ginagawa tayong aware nito sa pagbabago ng presyo at kung bakit madalas si nanay magsabi ng, oy, ikaw, Bettina, ikaw, Maria Cristina, magtipid ka ng kuryente. Bawasan mo ang paggamit ng computer pag hindi kailangan dahil ang taas na ng kuryente. Right? Pangalawa, o ikaw, Bisitasyon, ikaw John Patrick, sobra kang maligo. Sobrang haba ng oras mo ng pagligo tuwing tanghali. Bawasan mo ang sobrang pag-ubos, pagkonsumo ng tubig. Bakit, Nay? Dahil tumataas din ang presyo ng tubig. Alright? So, ito po ang gamit basically ng pagkaalam, pagkatuto ng demand, ang konsepto ng demand. Nalalaman natin kung ano ba ang epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ng pagtaas ng presyo nito. Alright? Also, good afternoon po, Princess Divine Manipon from Graydon Galaxy, listening and watching from Luis Fe Gomez Diamantina National High School. Also kay Elisa Miguel Yuwalat, watching from Etiague West District, Doña Magdalena H. Gafood High School. Pasensya na po if I sometimes mispronounce your surname or your first name. Please correct me sometimes kung meron kayong time na mag-chat. No? Tutor, hindi po ganun yung pagbasa ng pangalan ko. Alright. So, also kay Jasmine Arquero, Great Andromeda, watching, listening from LFG Diamantina National High School from Cabanatuan East District, from Cabanatuan, Isabela. Hello po sa inyo. Okay. At pwede mo itong isulat sa isang malinis na bond paper o anong papel at ilagay nyo ang inyong pangalan at school. Gumawa ka rin ng iyong sariling hashtag batay sa iyong natutunan ngayong hapon. At ito ay aming i-feature sa susunod na linggo. Pwede mo itong i-share, i-send, or itag mo kami sa @Tutor Leonard or @Tutor Carl. Samahan mo na rin ang hashtag Itulay Quarter 2 at hashtag Batas ng Demand. At abangan natin next week ang ating duty of Week 1, Week 1 School of the Week at feature hashtag of the week. At muli, kami po ang inyong mga lingkod mula sa Araling Panlipunan, ang inyong pong volunteer tutors na inyong pong kasama tuwing hapon ng Huwebes. At muli ako si Tutor Leonard kasama si Tutor Carl mula sa SDO Olongapo City at inyong live makasama tuwing Thursday ng hapon sa ating Itulay tutorial. Una,
sa DepEd EdTech Unit at DepEd Tayo Facebook pages at ang DepEd EdTech Unit at DepEd TV YouTube channels. At syempre sa inyong suggestions upang mas mapabuti namin ang ating pagtuturo, ang aming pagiging online tutor sa inyo, pwede nyo pong i-drop ang inyong suggestions at comments sa edtech@deped.gov.ph. At syempre dahil level up na ang Itulay, pwede mong i-scan ang QR code na yan upang diretso kayo makapagbigay ng iyong comments at suggestion. So, wag na pong aalis at abangan ng ating Araling Panlipunan 10 sa pangunguna ni Tutor Edwin at ni Tutor Leia. Again, mga minamahal ko mga estudyante, mga teachers that are supporting the Itulay online tutorial, maraming salamat at goodbye sa inyong lahat. See you next Wednesday. Bye!